Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay meron pong isang kilalang researcher ang nagbigay ng highlight sa apat na paraan kung paano maapektuhan or ano yung magiging impact ng XRP ETF. Kaya bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay papala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. A top crypto researcher highlights the potential impact of an XRP ETF, citing institutional onslaught, liquidity boost, and mainstream media attention. Kaya yan daw po yung mga potential na posibleng maging impact kapag nagkaroon na po ng XRP ETF. Ito ay magkakaroon ng institutional onslaught. Ang tindi po niyan, onslaught. Liquidity boost, syempre mag-i-improve or lalago yung kanyang liquidity. Syempre ang mainstream media attention, pagkakaguluhan po ito sa mga social medias. ABS, one of the research team members at the 3T Warrior Academy, has argued about the potential seismic impact of an XRP exchange-traded fund on the crypto industry. Yan po ang si ABS or ABS. Siya po ang researcher ng membro po siya ng 3T Warrior Academy. Siya po ang naglabas dito sa posibleng magiging epekto ng XRP exchange traded fund sa mundo ng cryptocurrency. In a recent tweet, the researcher broke down the reasons behind his speculation and unveiled a series of intriguing possibilities. Nagbigay po siya rito. May paliwanag naman po tayo rito. XRP ETF to open floodgates. Bubuksan daw po yung floodgates. Ibig sabihin ay matindi po ito. May papasok na, parang ibig mo sabihin nito ay may maraming papasok na liquidity. Firstly, ABS or ABS highlighted the potential for an institutional onslaught. He envisions a scenario where institutional investors storm into the XRP market to accumulate the cryptocurrency in mass. Kaya so pag nagkaroon po ng approval or nagkaroon na ng XRP ETF ay marami daw pong papasok na mga institutional investors. Yung mga ito yung papasok at mag-uunahan po sila para bumili ng maraming XRP token. Siyempre, in mass po yan. Ibig sabihin ay malalaki po yung kanilang bibilhin. According to him, the advent of an XRP ETF would open floodgates, simplifying the entry of significant players into the XRP pool. Siyempre, significant players, sabi po rito, ay ito po yung mga malalaking mga investors. Hindi po tulad ng average na mga investors yan. Yung mga ito, yung mga whales, mga balye na po yan. Tsaka mga companies, yung mga financial institutions. The second point the researcher raised revolves around liquidity lift-off. ABS suggested that XRP ETF could lead to a significant liquidity boost, urging crypto market participants to buckle up. Yung liquidity boost. Mahalaga po kasi ito ang liquidity ng isang crypto asset. Pag nagkaroon ito ng boost ay As a backing to his claim, he underscored that ETF are known for increasing trading volumes, injecting lifeblood into markets, and potentially mitigating price volatility. Tataas din yung kanyang trading volumes kasi syempre maraming magti-trade dito. Kaya tataas yung kanyang mga transactions. Pag tumataas yung kanyang transactions ay involved po dito yung volume. Nagpapakita na maraming mga users, mga investors, traders ang nag-i-interact dito kay XRP. Meanwhile, the third aspect the researcher emphasized was the potential for what he dubbed mainstream madness. Meron naman daw po siyang tinatawag na mainstream madness. Pagkakagulan daw po ito ng social media.
Specifically, ABS painted a picture of mainstream media launching an unusual marketing campaign tailored to the crypto sphere. Yan. Siyempre, i-promote talaga si XRP kasi siya po ay meron na siyang ETF. He envisioned XRP making a solid presence alongside traditional assets on stock exchanges. The researcher believes such a scenario would not merely be a crypto celebration but a financial opportunity, drawing in a more extensive audience to XRP and the overall crypto market. The fourth point brought attention to Ripple's success in Singapore's regulatory landscape and the potential impact for XRP. ABS cited that Ripple had secured regulatory authorization to conduct business in Singapore. He suggested that the regulatory green light could amplify global interest in XRP. Ayan, yung pang-apat daw po, ayon kay ABS dito, ay yung kanyang nagkaroon po siya ng secured na regulatory authorization dito sa bansang Singapore. Ayan, crypto ETF. Significantly, crypto enthusiasts eagerly anticipate the approval of the first ever Bitcoin spot ETF. Yan na nga, marami po talagang mga crypto enthusiasts ang inaabangan yung pagkaka-approve ng Bitcoin ETF. Yun nga lang at parang sinasadya ng US SEC na i-delay talaga ito or patagalin yung kanilang approval. Amid the growing anticipation, attention is turning to the potential launch of an XRP ETF. This shift is because XRP enjoys a more favorable regulatory standing than Bitcoin in the US. Kaya ayan, mukhang sumusunod lamang dito ang application naman ng XRP ETF. Kasi marami pong mga naniniwala na mas karapat dapat si XRP kasi siya po ang nag-iisang crypto asset na may regulatory clarity sa bansang US. Besides a fraudulent XRP ETF filing last month, heightened optimism for the eventual endorsement of a legitimate XRP exchange-traded fund. Yan, itong last month ay may lumabas po na peke na application ng XRP ETF. Kaya yan po yung nagdulot para nagpagkaroon ng temporary na price surge sa XRP. Pero nang malaman ng lahat na peke lamang pala, ay bumagsak na rin. Kaya yan, maraming nag-aabang or naghihintay na magkaroon ng application na rin ang XRP, yan, ng kanilang ETF. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.